Magandang umaga, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV, ang ating bansa, mayaman sa kultura at kasaysayan. Sa ilalim nga ng Proclamation number 339, layo ng History Month ng buwan ng Agosto, nabigyang halaga yung mga tao at pangyayari sa kasaysayan. Kasabay nga ng selebrasyon ngayong taon, naway alalahanin natin ang mga nakaraan na humubog sa kasaysayan ay malaki yung papel na gagampanan sa ating hinaharap. At bukod sa kasaysayan, isa rin sa mga may mahalagang papel na gagampanan syempre pa ang supply ng tubig. Kaya naman kuha tayo ng update sa mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon. Kabilang sa ating mga binabantayan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. So kung mapapansin natin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay naging positibo yung epekto dito sa ating mga dam. Unahin natin itong Pantabangan Dam kung saan umakyat ng 0.51 meters yung level ng tubig. Mas mataas naman yung nadagdag dito sa Magat Dam sa Isabela, umabot yan sa 0.83 meters nitong mga nakalipas na oras. Pero dito sa may Angat Dam na matatagpuan sa Bulacan, nagkaroon ng pag-akyat ng level ng tubig na umabot sa 0.99 meters nitong mga nakalipas na oras. At dahil nga alam na natin yung level ng tubig sa mga dam, check na rin natin yung ano kaya yung magiging level ng mga temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, sa Metro Manila, yan ay nasa pagitan ng 27 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Tuguegarao, pagitan ng 25 yan hanggang sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa may Legazpi, kung saan inaasahan natin yung mga pag-ulan, posible yan sa pagitan ng 27 hanggang sa 32 degrees Celsius. Check naman natin dito sa may bahagi ng Visayas sa ating mga taga-subaybay. Sa Tacloban City, inaasahan natin yung maulap na kalangitan. Ang kaakibat na temperatura niyan pagitan ng 27 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, dahil magpapakita si Haring Araw, inaasahan natin yung mas mataas na temperatura nasa pagitan ng 27 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa Mindanao, sa mga susunod na oras, inaasahan naman natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon sa may Cagayan de Oro, Metro Davao at sa Zamboanga. Yung temperatura natin pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. At sa puntong ito, tingnan natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa City of Pines para sa mga bakasyonista, good news dahil magpapakita sa inyo si Haring Araw. Pero paghandaan pa rin yung tsansa lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Yung temperatura inaasahan sa pagitan ng 16 hanggang sa 23 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan kung saan inaasahan pa rin natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon pero may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Check naman natin sa bahagi ng Metro Cebu. Bukas inaasahan natin na magpapakita naman si Haring Araw. Favorable yan para doon sa mga nagbabalak na magsimba. Nako, pero pagsapit nitong araw ng Lunes hanggang sa araw ng Martes, huwag kalilimutan na magdala ng payong dahil posible yung mga pag-ulan. Check naman natin sa Metro Davao, generally fair weather condition in the next 3 days. At yung ating temperatura, naku, posible yung umabot sa 35 degrees Celsius. Kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. At panghuli na lamang natin sa may bahagi nitong Zamboanga City. Hanggang sa araw ng Lunes, inaasahan nating makakapagpatuyo naman ng inyong mga nilabhan. Pero pagsapit ng araw ng Martes, inaasahan natin yung tsansa ng maulap na kalangitan. May tsansa yan ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At ito, alam ba ngayong araw ay ginugunita natin yung birth anniversary ni national artist Fernando Poe Jr. Siya nga ay binansagang The King dahil sa kanyang husay sa pagganap sa mga action film. August 2012 lang siya ideklara bilang pambansang alagad ng sining. Halos 8 taon po matapos siya ay pumanaw.
Matagal nang concern ng mga eksperto yung panganib ng climate change sa mga hayop na anilay posibleng mahirapan sa pag-adopt dito. Pero sa pag-aaral ng isang universidad sa Australia, kamangha-mangha na kaya pala nilang kausapin ng isang uri ng ibon yung kanilang mga anak at balaan sila sa mainit na temperatura bago pa sila ipanganak. Ayon sa mga eksperto, nagpapadala ng huni ang mga zebra finch tuwing mataas yung temperatura sa paligid para nga makapag-adjust ang temperature regulation system ng kani-kanilang mga anak. Napag-alaman din na ang mga ibon na nababalaan ng kanilang magulang hinggil sa mainit na temperatura ay lumalaking mas mainam at nakalilikha ng mas maraming offspring kumpara sa mga itlog na dumaan sa incubation. At silipin naman natin yung magiging lagay ng panahon sa mga piling lungsod sa bansa at mga lugar bakasyunan sa Pilipinas. Sa may bahagi ng Cabanatuan hanggang sa Kalayaan Islands, Rojas, Catbalogan, Surigao at Tipolog, good news dahil makakapaglaban na kayo, inaasahan nating magpapakita si Haring Araw. Pero posible pa rin naman yung mga pulu-pulo lamang na pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa mga tourist areas naman, sa ating weekend warriors, good news dahil hindi kayo bibiguin ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Partikular yan sa Vigan, Banawe, Anilao, Puerto Galera, Taal, Camiguin, Boracay at El Nido. Pero kung kayo ay nasa Naga City, nako doble ingat lamang, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil posible yung maulap na kalangitan na may tsansa nung mga pag-ulan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.